Ate Meta here. Mag-unbox tayo ng parcel ngayon galing The Hobbyist. So, tara, tingnan na natin. Okay. So, ito na. Yung rubber na ginamit para ma-enclose yung mga cards. So, hopefully, hindi sila na-damage ng shipment. There you go. So, guys, ito na. Aha! Okay. So, yan na. Nakikita nyo? Ayun yung sinasabi sa inyo kakaiba. Mamaya makikita nyo lalo yan in full details. So, normally guys, yung mga binibili nating mga cards ng Transformers TCG, nakuha sa mga booster pack. Kaso, for now, wala na kasi nun masyado sa market. Kaya, limitado na lang yung mga taong nabibilan natin. No? So, in comparison to the real cards, so ito, ngayon nito, glittering na Bumblebee Trusted Lieutenant. And ito yung isang pinagawa natin. As you can see, same size, same cuts, and ang ganda lang dito kasi solid yung pagka-foil niya. And yung punat niya, same goes lang ng punat din ng totoong card. Diba? Back to back pa na foil. Para ang nakakuha ng premium na card. Okay, let's start with the cards na nakuha natin here. Itong unang nakita nyo, Rodimus Prime, actually wala talaga to ron sa lineup dahil concept cards na tong, iba rito, concept cards na to ng mga organization ng Transformers trading card game. Nagprint pa ako niya ng dating peke na paprint ako sa photo paper. Ayan. Finally, meron na tayo ng solid print. Rodimus Prime. So, hanggang ka na. Nalagay ka na namin siya, top loader para solid ka. Ayan. Guys, tingnan nyo. Top loader, napakakintab, solid. Ganda ng print nila. Yan, meron tayong Rodimus Prime. And ito yung sinasabi sa inyong Wave 1 set na pinaprint ko kasi meron lang tayo Energon edition tapos yung isa wala talaga tayo. So, unahin na natin yung dalawang Energon. Meron tayo. So, Nemesis Prime and Optimus Prime. Ito yung original prints nila na image nila. Mga truck. Kasi ang meron tayo guys, yung Energon edition. Flex ko lang. Meron tayo nung ito. Yan, yung Energon edition ni Optimus Prime saka ni Nemesis Prime. Eh, siyempre sabi ko parang maganda i-display na lang kasi itong mga Energon edition kasi sobrang ganda na ito guys. Plastic na card yan, hindi yan karton. So, napaka-sayang naman kung sisira sila. Kaya, eto. Meron tayo Nemesis Prime and Optimus Prime. Pwede na natin yan magamit soon. So, yan. Meron tayong Optimus Prime Battlefield Legend na almost, we can say almost actual card. Saka Nemesis Prime Dark Claw. Foil back and front, ang ganda tignan guys kung nasa top loader. And then, ito yung card na sabi ko wala tayo. Meron tayo nung 4 na Dinobots pero yung leader nila wala kaya medyo nasad ako. Kaya sabi ko, sige gawin na natin si Grimlock. Grimlock na tayo. Pwede na tayong bumuo ng Dinobots deck guys. Ayan. Uploader na rin natin siya para safe na sila. Ganda na tignan sa top loader kasi alam mo totoong card na talaga. Alam mo original. Pero siyempre, proxy cards lang natin. And then, isa sa mga magagandang cards na lumabas maliban sa mga General Megatron, Lord Megatron, or General Optimus Prime rather. Isa sa mga naging magandang cards sa Wave 3 is si Major Shock. Kasi napakaduga ng card na to eh. Ang ganda kasi, imagine nyo, anytime you can check your top deck. Lagi mo pwedeng tignan yung top deck. You may look the top card of your deck at any time. So, kahit kung mangyari, kada ginagalaw mo yung deck mo, silipin mo ng silipin, okay lang, napakaduga niya ni Shockwave. Although, meron siyang 14 stars, taas ng star, pero ito pala guys, no? Tingnan mo yung detail ng mga text. Napakaswabe ng details ng text, guys. Ano siya? Talagang kala mo close to the real thing, you know? Grabe. Ganda ng pagkaka-print nila, high quality. And then, ito tayo sa last part na i-introduce ko is yung tinatawag na Unicron Raid. Kaya siya naging Unicron Raid. Siyempre, of course, may Unicron. Ito si Unicron, guys. Ang kalaban ng Cybertron. Kalaban ni Primus. Si Unicron. Yan. Nag-transform, planeta.
am Unicron. Ang laki-laki niyan. So, dapat mas malaki pa talaga yung version ng card na to. Kaso, siyempre, wala nang mas malaki pang version ng nasa A4 print daw na mapiprint ng maayos. So, ginawa ko na lang kasi laki siya ng mga Titan cards. So, I hope kasya siya rito sa ginawa kong or binili kong top loader na malaki. Ayun. Grabe, swak na swak. Ayun, guys. Meron tayo. Unicron. And then, Unicron rin, siyempre may minions yan. Kung maalala niyo sa movie ng Transformers, diba? Si Megatron, si Thundercracker, si Skywarp, saka yung dalawang Insecticons, or yung mga Insecticons, rather. Ginawa niyang mga bagong minions. And these should be your minions. So, mula natin kay Megatron na naging si Galvatron. Behold, Galvatron. And then, binigyan niya tayo ng Cyclonus. Cyclonus. I'm not sure kung sino si Cyclonus sa kanila, kung si Thundercracker ba to si Skywarp. So, Cyclonus. The Great Warrior. Diba? Yan, Cyclonus, the Great Warrior. And then, ginawan siya ng minions, si Scourge. And, yung kanyang mga campaign, yung mga sweeps. Scourge, the tracker. And his huntsman, the sweeps. Itong mga sweeps, di ko alam kung dapat malaking cards ba ito o maliit lang, pero ginawa ko na lang silang malaki. Para silang katulad ng mga alagad ni La Metroplex, yung walang transformation. Ano lang sila, plain cards lang na malalaki. So, yan yung mga natin, ang ating Unicron Raid, yung 5 karakter na maliliit na yan, plus si Unicron. Kasi ang laro daw nito is si Unicron, ay naka-transform lang siya. Meron siyang 3 phase, phase 1, 2, 3. Phase 1, si Unicron hindi siya pwedeng umatake, hindi siya pwedeng golo, pero pwede siyang atakihin ng kalaban. Lagi lang siyang planeta. Then ang phase 1, ang makakalaban natin, ang kakalabanin ng players, actually 2 players laban to sa Unicron player. Ang kakalabanin niya is phase 1, ganyan. So exceeding sila sa start. Kumbaga, palamuti si Unicron pero pwede siyang atakihin. Tapos ang kakalabanin ng player is yung mga sweeps na may horde, kaya pwedeng 2 sila sa field. Tapos si Scourge. Ang maduga rito, kaya hindi nyo pwedeng matamaan to kasi naka-brave yung mga sweeps. So ito una mong babanatan. Tapos si Scourge, pag naka-brave din, pag transfer mo siya sa airplane niya ulit, yari na KO to. Tawagin niya ulit yan. Tapos naka-brave, so mapapatagal yung laro. Tapos pag natalo mo sila sa phase 1, hindi pa tapos yung game. Pag natalo mo tong 3 to, ang next na isasamon niya, siyempre, yung 2 na niyang malakas na general. Ang ilalabanan mo next na si Cyclonus saka si Galvatron. Yan. Lalabanin mo naman 2 medyo mabigat na kalaban. Lalo si Cyclonus, pag plinip mo siya sa robot mode, pag may upgrade siya, plus 4 attack, imagine 8 attack sa isang swing. Medyo mabigat siya na atake, nakapokus pa. Kasi ito naman, si Galvatron, 5 attack, pwede siya kumatake ng nakatayo or naka-untap pa na karakter. Yung tinatago mong karakter na ayaw mong madami dyan, pwede niyang barilin. Yan. Diba? As nang tatanggal pa ng weapon in robot mode pag nakatanggal. Then, pag natalo niyo silang 2, then phase 3, si Unicron magta-transform. Yan ang kakalabanin ngayon ng player. And then, yung kada turn nga pala, nung naging planeta siya, kada turn, nagkakaroon siya ng chaos counter kada bumubunot ka ng card per turn. So, ang goal naman ni Unicron, yan, pwede siyang magtanggal-tanggal ng mga chaos counter. Meron siyang mga skills equivalent doon, like, tanggal siya ng 1, deal 1 damage to enemy, tanggal siya ng 2, plan 1, tanggal ng 3, repair 3 damage, tanggal ng 5, return ka ng card from scrapyard to hand, and tanggal ka ng 2 plus
dun sa dami ng star ng target mo, kikeo niya yung direkta. Diba? Ganun kaduga si Unicron. Pero ang pinakamaduga rito is yung Exodia ability niya. Yan. Kasi kapag nag-start yung turn mo na meron kang 20 na chaos counters kay Unicron, you win the game. Diba? And ang kinadugaan pa na itong monster na card na to is pag makakatake siya ng 2 or more damage, pwede siyang mag-remove ng chaos counter from this card instead. So, ibig sabihin hindi na siya makakatake ng damage. Diba? Ang duga-duga ng karakter na to. Right. So, yun lang. Thank you for watching. Meron din na tayong gagamiting pang wasakan. Stay tuned kayo kasi meron pa tayong maraming mga contents na darating. And that's all. Bye for now!